Tuloy ang pagsha-shopping ngayong araw ni Hubert Webb sa Mall of Asia para bumili ng t-shirt, pantalon at sapatos. Nangiram na lang daw kasi siya ng damit sa kanyang ama magmula nang siya'y makalabas ng bilibid. Para sa update, may live report si Jovi Francisco. Jovi. Dito sa Mall of Asia ay nagki-Christmas shopping no? Pero yung katabi ko rito na si Hubert Webb, hindi Christmas shopping ang ginawa niya, kundi talagang first shopping. After 15 years, right? Yes, my first shopping. Ano yung sinap mo kanina? Ikwento naman natin sa kanila muna kung bakit mo kailangan mag-shop. Kailangan ko kasi lahat ng damit ko. Hindi, nag-iba na pala. Nag-iba na, earlier, yung lahat ng suit ko sa daddy ko talaga. Wala na akong damit. Wala na damit. Iniwan mo saan? Sa bilibid. Actually, pinagkukuha bago may binaon sana ako pero pagdating bago dumating sa kotse walang iiwan. So okay lang. Okay lang. Hubert, habang naglalakad tayo, ikwento mo lang, ano yung mga pinamili mo kanina? 3 polo shirts, jeans I'm wearing. Nasuot na niya ngayon, Rafi? Suot na ni Hubert yung binili niya dahil talagang medyo masikip yung kaninang suot. Oo, and 1 pair of shoes. At maniwala kasi Senator Fred Webb suot niya kanina na mas maliit pa daw sa kanya ngayon yung... Mas maliit, nakakahiya, mas maliit Bumili rin siya ng sapatos, Pero kahit na medyo, siyempre masaya naman na biglang. Ano masasabi mo na ibang-iba tong mall na to mula nung pumasok ka, di ba? Dumadami yung tao Hindi ako sanay. Unlike before, pag bumibili ka, hindi ka pinapansin, di ba? Naiiba lang ako, nainibago. So yun, wala ka bang reservation kanina na pagpunta mo ng mall kung ano maging reaksyon ng tao, pero ngayon nakita mo yung reaksyon ng tao sa'yo? Masaya ako dahil lahat sila walang sinasabi masama. So it goes to opposite of what I was hearing. It's nice na the people are friendly. And maraming salamat sa kanila na mabait dito sa akin. So, Hubert, alam mo, kanina, Rafi, nag-uusap kami sa sasakyan nila Hubert na papunta rito sa Mall of Asia. Medyo masaya sila ngayong araw na to, pero parang medyo hindi maganda yung nung nabasa at narinig nila yung balita na meron nga inilabas na opinion ang mga taga-Korte Suprema na sinasabi na hindi porket na-acquit ay hindi na guilty. Medyo na-apektuhan kayo. I understand where they're coming from. Kasi we are talking about law, di ba? Yung sa akin lang, kung ganun nga, they also mentioned na yung testimony ni Jessica, kung ganun dapat habulin natin si Jessica. Kasi sila naman nagsabi nun, hindi ako na yung testimony niya is maraming butas, maraming hindi katotohanan. So, if we are following the law, then I think there should be accountability for that. Pero naiintindihan ko yung sabi nila kasi ang batas natin is to prove beyond reasonable doubt that I am guilty of the crime. So the prosecution could not do that. So it may also mean, other than that I am innocent. So yun na nga. So alam ko meron pa kayong mga gagawing pag-uusap over the weekend kasama yung mga lawyers. So ipa-follow up natin sa ating mga viewers. Pero balik tayo sa usaping mall. Dahil kahapon naghanap ka ng donut. Ngayon nasa donut place na naman tayo. Krispy Kreme. Natikman ko na. So gusto ko lang tumikim ulit bago umuwi. Bago umuwi? Hinihintay ka ng mom and dad mo? Yes, they're waiting for me for lunch. Baka 12 o'clock Baka mapaghalitan ako. May deadline kasi. Sinabi dapat daw 12 o'clock umuwi na siya at dapat tapos na sa bagsap. Although tapos naman na talaga. So marami pa kami mga natanong kanina sa Pamilya Webb na iuulat na lang natin mamaya sa aksyon. Balik muna sa inyo, Rafi. Salamat, Jovi Francisco. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Inireklamo ng isang 16 na taong gulang na lalaki ang kanyang English teacher sa isang high school sa QC. Paano ba naman? Imbis na correct grammar, human anatomy daw ang master ni Sir. Kwento ng estudyante, nilalasing umano siya ni Sir sa labas ng paaralan at pagkatapos ay, persang ipinapasubo raw ng teacher niya ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Humingi na raw ng tulong ang estudyante at kanyang magulang pero hindi pa umano ito umaaksyon dahil sa labas daw ng paaralan nangyayari ang insidente. Pakinggan natin ang kanilang reklamo. Sabi po, maghihintay po kami ng mga classmate ko doon. Pagdating ko po doon, ako lang po mag-isa po nakapunta po, saka yung teacher po. Nagaya po siyang uminom na po kami ng alak po.
Tapos po nun, napansin ko po, nilagay niya po sa baso. Tapos, nung isang inom ko lang po ng nahihilo po kaagad ako. Tapos po yun po, niyayakap-yakap niya na po ako, nahalik-halikan sa katawan po. Tapos po nun yun na po, umamin na po siyang may gusto po siya sa akin. Tapos yun po, hinahalik-halikan niya na po ako. Tapos niya po yung aking. Matapos po nun din na po nakapalag kasi po, hinawakan niya po yung dalawang kamay ko. Tapos sumiyak na lang po ako ng tahimik. Halos hindi kami makatulog sa ating gabi. Parang buhat nung nangyari na yon, parang palagi kaming balisa. Kailangan ipakulong o patanggal sa serbisyo yung teacher na yon. Sa puntong ito, kausapin naman natin ang School Division Superintendent ng DepEd QC, si Ma'am Corazon Rubio. Ma'am Corazon, magandang Yes, good araw. morning. Good morning. Sir Tulfo, good morning. Yes, ma'am. Ma'am, napakinggan niyo po at napanood niyo yung sumbong. Ano po ang magagawa ng DepEd? Kasi po, ang magagawa po namin dyan, kung meron pong written complaint sa amin, agad-agad po namin a-actionin yan. Okay. Kasi as of now po, wala po ako pang nare-receive na written complaint from Okay. from the complainant. Okay. Kaya hindi po ako makaka-action. Alright. Halimbawa ho, natanggap niyo na yung written complaint, what's gonna happen next? May siyempre po due process po yun. Magkakaroon po ng paghaharap yung nag-aakusa at yung inaakusa. At kung mapatunayan pong mayroon kasalanan, kung yung inaakusa, Okay. magkakaroon po kami ng doon ng ruling. Okay, FYI lamang po, madam, hindi lang po itong unang insidente na kung saan may minolestya itong si teacher na estudyante niya. Maraming beses na raw po ito. So siguro po, ang gagawin niyo, kakausapin niyo po lahat ng mga estudyante, pa-simple or confidential, at marami po kayong makukuhang mga nabiktima ni Sir. Okay. Ayaan niyo po. Yung principal po namin, si Dr. Hill Magbanwa, ang sabi niya po ay nagsagawa na rin daw po siya ng preliminary investigation. At kung po, pwede niya pong, ipakukuha ko po yung yung salaysay, kung po yung kanyang, ang result ng investigation niya para po Ma'am, yung maka-action principal, din po excuse kami. me, madam, yung principal ba, lalaki din? Lalaki po. Okay. Si Dr. Kasi Hill Magbanwa po. kasi nakarating na raw kay Sir Principal yung sumbong a couple of times, pero hindi raw iniintindi ni Sir Principal. Baka friendship po yung dalawa. Hindi kaya? Hindi, ang sabi po kasi na sa akin ng principal, tinawagan ko po siya ngayon kanina. Okay. Ang sabi niya po ay sinabihan niya daw po yung magulang na pumunta sa opisina niya para po magkausap sila. Hindi naman daw po bumalik yung mga magulang. So, hanggang sa ngayon po, hinihintay pa po ni Mr. Magbanwa yung mga magulang na pumunta sa kanya. Kasi kung Para mabagal po umaksyon yung eskwelahan, maging kayo po Siguro. dyan, siguro advice na lang po namin o sasamahan po namin yung biktima sa WCD, Women's and Children's Desk. Pwede rin po yun. Pwede niya rin po yung gawin. Marami naman po siyang pwedeng gawin. Pwede po siyang magsampa ng criminal case. Pero, however, ngunit, subalit, kaya po kami lumalapit sa inyo para naman doon sa aspetong administratibo. Yung sa amin Madam, po, administrative case po ang pwedeng isampa dun sa guro. okay? Masasampahan po siya ng administrative conduct and becoming of a teacher. Ganun po. Pero while he's being investigated, siguro mas mainam po, madam, pahingayin muna siya, pagbakasyonin muna. Sa palagay niyo. Titignan po namin kung karapat-dapat po na siya ay bigyan ng preventive suspension. I-refer ko po sa aming abogado. Okay. Para po kung ano po yung mas tamang na procedure na magagawa para sa kanya. Fair enough. Meron naman po kaming attorney, i-refer ko po sa kanya agad-agad. Okay, syempre dapat yung attorney hindi ka-friendship ni Sir, ha? Okay? Hayaan niyo po, oo. Sige po. Marami naman po tayo attorney, hindi pupunta po tayo sa ibang attorney pag Okay. gano'n. Sige. Salamat Sige po, po. Ma'am Wala Corazon po, Rubio. anuman. Madam, Apo. magandang araw po, madam. Opo, maraming Okay. salamat po. Okay. Okay. Para sa inyong mga reklamo o suggestion sa amin, ipadala po ninyo sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-461-6064. Susunod, ang iba't ibang eksena sa pagsisimula ng simbang gabi, sisilipin natin. At pinakamahal na Christmas tree, ibinida sa Abu Dhabi.